Magnanakaw! Lola, may nakapasok na magnanakaw. Biglang hinabol ng binata ang hindi kilalang figura at nang naabutan niya ay hinila niya ang tapis na bumabalot sa katawan nito. Manyak! Sino ka ba? Sigaw din ng babae. Anong sino ako? Ako lang naman, ang may-ari ng bahay na to. Hoy manyak, pwede bang tumalikod ka nga muna dyan? Biglang may nagsalita na matanda. At sabi nga nito, anong ingay yun? Pagkakita ng matanda, ay nasa lapag na nga ang dalawa at nakapatong ang apo niyang lalaki sa dalagang walang saplot, kaya napasabi na lang ito ng, Apo, ikaw naman masyado ka palang gigil. Kakapasok pa lang dito ni Azalea, pinanggigilan mo na agad. Sorry, sige, ituloy niyo na ang ginagawa niyo dyan. Halos matawa na sabi ni Lola Mildred at excited ito dahil mukhang magkakatotoo na sa wakas ang matagal nga niyang gustong mangyari na magkaroon ng kasama, asawa at soon to be apo. La, nagkakamali po kayo ng iniisip. Pero, paano nga ba sila napunta sa ganitong sitwasyon? Alamin natin ang kwento ni Azalea. Nakakunot ang noo ni Azalea habang tinititigan ng mga letrang nakasulat sa maliit na papel na hawak niya. Block 8, Lot 8, Sion Subdivision. Ngunit nagangat siya ng tingin at kumupas na ang tinta na ginamit na pangsulat sa signboard. Hindi niya tuloy malaman kung number 8 ba ang nakasulat doon o number 9. Babalik na lang sana siya sa guardhouse para matanong pero malayo-layo na rin ang nilakad niya at napakainit pa ng panahon. Pawis na nga siya at kumakalam na ang sikmura niya sa gutom dahil hindi naman na siya bumili pa ng makakain dahil gusto niyang makadating sa address ng papasukan niyang trabaho. May binigay kasi ang kanyang pinsan na address na nakuha nito mula sa kaibigan nitong kaka-resign lang sa trabaho bilang kasambahay sa Maynila. Sakto naman at naghahanap siya ng trabaho at marunong naman siya sa mga gawaing bahay. Kaya tinanggap na nga ni Azalea ang alok ng pinsan niya. Pero hindi niya naman inakala na hindi naman pala pinapalitan ng mga signboard sa subdivision na to. Hindi niya tuloy alam kung tama ba ang direksyon na lalakaran niya. Dahil na rin masakit na ang ulo niya at pagod na rin, pinili niyang lakarin ang daan na tinuturo ng signboard. Bahala na kung tama o mali, pwede naman siyang bumalik. Namamangha pa nga siya habang nililibot ang tingin sa mga malalaking bahay na nakatayo sa subdivision na yon. Mukha namang mayayaman ang mga nakatira dito. Bakit simpleng pagpapalit lang ng signboard? Wala silang budget. Nakangusong bulong ni Azalea sa sarili. Lumilikha ng ingay ang gulong ng kanyang maleta na kumakaskas sa sementadong kalsada. Tapos ang tahimik pa dito, parang wala namang mga nakatira. Siguro mas nakakatakot dito kapag gabi. Bulong ni Azalea sa sarili. Pinagmamasta niya rin ang bawat mga signs na nakalagay sa gate ng mga bahay. Tumigil siya sa tapat ng mataas na gate. Binasa niya ang nakasulat na address. Sa gilid ng gate nito at kapareho yon ng nakasulat sa papel niya. Yun nga lang dahil medyo kumupas na rin ang pinturang ginamit ay hindi niya siniguradong kung number 8 bang nakalagay doon o number 9. Napagdesisyonan niyang pindutin ang doorbell para na rin makapagtanong-tanong. Nakarinig siya ng boses ng isang matandang babae na sinasabing, "Sandali lang." Nakakapagtaka lang dahil pakiramdam ni Azalea ay narinig na nga niya ang boses na iyon. Mga yabag ng paa na papalapit ang narinig niya bago bumukas ang gate at sumilip ang isang pamilyar na matandang babae. Tila nagulat din ito na makita siya dahil lumaki ang mga mata nito at may ngiti na umukit sa labi. "Lola?" Nagtataka at namamanghang tanong ng dalaga habang gulat na pinagmasdan ng matandang babae. Ito ang matandang babae na tinulungan niyang tumawid kanina nung kabababa niya lang ng bus. "Oh, iha!" Gulat din itong tugon. "Hindi ko po inaasahan na magkikita tayo ulit." Masaya niyang turan
na agad ding sinuklian ng matanda ng isang ngiti. Ikaw nga, naku, anong ginagawa mo dito? Dito ka rin ba nakatira? Tanong nito sa kanilakihan ng puwang ng gate. Halika, pasok ka at mainit yan sa labas. Dagdag pa nga ng matanda. Nahihiya naman si Azalea, ngunit pumasok na nga rin dahil nauuhaw na rin siya. Gusto niya sanang makahingi ng isang basong tubig. Maraming salamat po. Hindi po ako dito sa subdivision nakatira. Nandito lang po ako para magtrabaho. Tugon niya sa tanong nito habang naglalakad sila papasok sa malaking bahay. Namamangha pa nga siya dahil napakaganda ng disenyo ng bahay na to. Hindi niya akalain na makakapasok siya sa ganitong bahay na sa mga palabas niya lang nakikita. Ganun ba? Sandali, maupo ka muna dyan at kukuhanan kita ng maiinom. Sabi ng matanda. Naku, maraming salamat po ha. Wala yun kumpara sa pagtulong mo sa akin kanina. Mahinhin na natawa ang tugon ng dalaga saka siya nagsalita. Kahit sino naman pong nandoon, tiyak akong tutulungan rin po kayong tumawid. Magalang niyang sabi. Nang makabalik na ito mula sa kusina na may dalang pitsyel at isang baso. Saan at ano pala ang trabaho mo dito, iha? Tanong ng matanda nang umupo sa sofa. Sa tapat ni Azalea. Nag-apply po akong magkatulong kaya lang po. Mukhang naligaw po yata ako eh. Ibang pangalan po kasi ang dapat na magiging amo ko. Napakunot noo ang matanda. Ganun ba? Sakto naman at tumunog ang cellphone ni Azalea at nakita niyang mayroong nag-text doon. Tignan ko lang po Paalam nga niya sa matanda sa nakita ang text ng amo niya. From Miss Adam. Ang pinakaayo ko sa lahat ay ang taong iresponsable sa oras. Hindi ako tumatanggap ng katulong na late sa unang araw. I'm not going to hire you anymore. Yun nga ang nakalagay. Dahil sa nabasa ay nabura ang ngiti sa labi ni Azalea at ramdam niya ang pagbaliktad ng sikmura niya sa sama ng loob. Hindi niya tuloy alam kung paano pa haharapin ng matanda na may ngiti sa labi dahil tiyak siyang halata na ang lungkot sa kanyang muka na napansin din agad nito. May problema ba? Nagkaroon lang po ng problema. Kaunti, maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy niyo sa akin at sa tubig po Sabi nga nito. Pero tila napansin ng matanda ang pagbabago ng mood ni Azalea. Nako, tell me iha, is there a problem? Nagdalawang isip si Azalea kung sasabihin niya ba sa matanda ang masamang balita na natanggap niya. Napayuko muna ito. Nag-back out po kasi yung magiging boss ko sa pag-hire sa akin dahil na-late lang po ako ng kaunti. Mapait na sagot ni Azalea. Inisip niya ang pamasahing nagastos niya, ang effort niyang mag-ayos ng gamit, at ang nasayang niyang oras sa pagpunta sa Maynila, at syempre ang pag-expect niya na pagdating niya dito, may trabaho na nga siya agad. Gusto niya sanang maluha at maasar kaya lang nakakahiya naman sa matandang kaharap at masyado na yata siyang nagiging abala. Kaya tumayo na nga siya, saka magalang na nagbow sa harap nito. Ulit maraming salamat po. Masaya po akong malaman na maayos kayong nakauwi. Aalis ka agad? Tanong nito na tila na dismaya. Wala naman na po kasi akong gagawin dito. Mas mabuting makauwi na agad para may makatulong ulit si mama sa karinderya namin sa Cavite. Nahihiya niyang tugon. Nako, dito ka na lang kaya magtrabaho, iha. Alok ng matandang babae na ikinagulat ni Azalea. Po? Sa nakikita mo wala kaming masyadong kasambahay dito. At dahil na rin sa apo ko, pero alam ko naman na mabait at magalang kang bata, kaya hindi naman siguro siya magkakaroon ng problema sa'yo. Paliwanag nito. Inintindi ng dalaga ang ibig sabihin ng matandang babae, sa kananlaki ang singkit niyang mga mata. Naku, maraming salamat po, Lola. Hindi ko po tatanggihan to dahil malaking tulong po ito. Malambing na tumawa ang matanda sa naging reaksyon niya na tila pa giliw na giliw sa kanya. Bihira na lang akong makakita ng dalagang magalang at mabait na kagaya mo. Ano nga pala ang pangalan mo, iha? Umayos siya ng tindig sa kangumiti pabalik sa matanda. Ako po si Azalea. Kayo po. Tawagin mo na lang akong Lola Mildred. Nagkamayan nga sila sa kasya nito dinala sa itaas na palapag kung saan may mga kwartong hindi naman ginagamit. Hindi pa nga niya mapigilang mamangha nang ilibot niya ang paningin sa loob ng malaking bahay.
Sigurado po ba kayong pwede kong gamitin ang kwartong yan? Tanong ni Azalea nang huminto sila sa isang malaking kwarto. Malaki ang kama at itsura pa lang ay alam na nga niyang malambot ito. Ibang-iba sa sinasapin nilang banig, sa sahig na nakakasakit pa ng balat dahil sa mga pattern nito. Puting-puti ang pader at may maliit na chandelier pa sa kisame, kaya lalo lamang namilog ang mga mata ng dalaga sa pagkamangha. Wala namang ibang gumagamit, sagot ni Mildred. Puno ng tuwa ang puso ni Azalea, saka humarap sa matanda na ngayon ay pinagmamasdan siya. Inalis nito ang nakaharang na buhok sa kanyang mukha para ayusin ang kanyang buhok. Alam mo, matagal na akong nangangarap o gustong magkaroon ng anak o apong babae. Kaya lang, lalaki ang naging una at huling anak ko. Lalaki rin ang apo ko, kaya masaya akong sa wakas ay magkakaroon na rin ako ng dalaga sa tahanan ko. Sambit ni Lola Mildred. Hindi naman alam ni Azalea ang sasabihin pabalik. Masyado siyang na-overwhelm sa kabaitang ipinapakita ng matanda sa kanya. Hindi niya rin inaasahan na sa simpleng pagtulong niya sa isang matandang babae na tatawid ng kalsada ay mabibigyan pa siya ng pagkakataong magkatrabaho at makatira sa isang malamansyon na bahay. Sisiguraduhin ko pong pagbubutihin ko ang pagtatrabaho ko, pursigidong tugon ni Azalea. Sagot naman ni Lola Mildred, o siya, may iwan na muna kita para makapag-ayos ka na ng gamit. Hindi rin siguro tatagal at makakauwi na ang apo ko galing sa trabaho niya. Siya po ba ang tinutukoy niyong apo niyong lalaki? Tanong ni Azalea sa kadahan-dahang umupo sa malambot na kama. Oo, sana magkaayos kayong dalawa. Sana maging trip niyo ang isa't isa. Alam mo bang matagal na akong nai-star sa batang yun? Mawawala na lang sa kalendaryo ang edad. Ni minsan hindi pa nagdadala ng babae dito. Natatakot nga akong tumanda siyang binata. Paano na lang siya kapag wala na ako? Sinong mag-aalaga sa kanya? Nag-aalalang turan nga ni Mildred. Hindi naman alam ni Azalea kung ano ba ang dapat niyang sabihin. Hindi niya man kilala ang apo nito. Sa isipin ngang titira siya kasama ang isang estrangherong lalaki sa iisang tahanan, hindi nga makapaniwala si Azalea. Siguro po, hindi pa po siya handa o di kaya hindi niya pa nahahanap ang sa tingin niya ay mamahalin niya. Para po kasi sa akin, hindi naman ako kontrol ang puso para umibig. Kung kailan gusto, tiyak po kung kapag nahanap na niya ang babaeng mamahalin niya, mapapanatag po ang loob niyo. Tugon ng dalaga. Alam mo, gusto kita para sa apo ko. Magalang ka at may respeto. Biglang turan nito kaya naman napaubo sa gulat si Azalea. Po? Hindi niya makapaniwalang tanong. Natatawa na lamang ang dalaga sa iniisip. Kailanman ay hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend. Nakakahiyaman sa edad niya ngunit yun ang katotohanan. Maraming nanligaw sa kanya noong bata-bata pa siya pero masyado siyang tutok noon sa pagtulong sa kanyang ina sa pang-araw-araw nilang gastusin at hindi pumasok sa isipan niya ang pag-ibig. Kaya naman, alam niyang imposible ang gustong mangyari ng matandang babae. Bukod sa kailanman ay hindi pa siya umibig, hindi niya kilala ang lalaki, hindi niya alam ang ugali nito at ang itsura nito. Nako, wala pa po sa isip ko ang mga ganyan eh. Nagpunta po ako dito sa syudad para talaga po kumita ng pera. Yun po ang totoo. Sana ay magbago ang isip mo kapag nagkita kayo. Mabait naman yun, kahit na medyo snob at may pagkamasungit. Yun din siguro ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagkakaroon ng girlfriend. Masyado siyang workaholic, walang oras lumabas-labas at mag-enjoy. Masaya naman akong hardworking siya. Pero paano naman ang buhay niya kung palagi lang siyang nakaupo sa opisina o nakaharap sa laptop, 'di ba? Mahabang sambit ng matanda na tila nakukonsumisyon sa sariling apo. Pareho po pala kami na walang oras sa pagdadate eh. Ako rin po, mas pipiliin ko muna ang trabaho ko. Natatawang sagot naman ng babae. O siya, bababa muna ako para magpahinga. Magayos ka ng gamit mo at bumaba ka na rin kapag tapos na para makapagmerienda ka.
Paalam ng matanda. Kailangan niyo po ba ng tulong ko sa pagbaba sa hagdan? Sabi pa nga ng babae. Huwag kang mag-alala, mayroon ditong elevator para hindi na ako mahirapan sa pagbaba at akyat. Hindi nga lang pwede ang 2 tao sa loob dahil may kaliitan kaya kayang-kaya ko ng sarili ko. Napatango na lamang si Azalea, saka pinagmasdan ng matandang babae na naglakad paalis. Iniwan niya ang pintong nakabukas, saka sinimulang ayusin ang mga gamit niya. Sandali pa nga siyang nahiga sa malambot na kama at nagpagulong-gulong doon dahil yun lang din ang unang beses niyang makaranas humiga sa napakalambot na higaan. Namangha siya sa malaking aparador at sa sariling CR ng kwarto. Ganito pala kapag mayayaman, may sariling banyong mga kwarto. Bulong niya sa sarili saka nagsimulang mag-ayos. Payapa at tahimik lang siyang nagtutupi ng mga damit niya. Nang matigilan dahil sa boses ng isang lalaki na narinig niyang papalapit. Lola, how many times do I have to tell you to not leave the lights open? Sambit ng boses at maya-maya ay lumitaw sa tapat ng pinto ang isang matangkad at matipunong lalaki. Natigilan si Azalea sa kanyang pagbibihis at napatulala sa itsura ng lalaking pumasok sa loob at akmang i-off ang switch ng ilaw nang biglang sinunggaban siya nito. Agad na nakabawi ito sa pagkabigla, saka nagsalubong ang mga kilay nito. Who are you? And what are you doing here? Magnanakaw ka siguro. Hindi napansin ni Lance na nahilan na nga niya ang bathrobe na suot ng dalaga at nasa floor na sila ngayon. Mula sa malayo ay narinig niya ang boses ni Mildred. Lance, ano ka ba? Kumalma ka nga, Lancelot. Hindi naman manloloob si Azalea. Pagpapakalma nito sa apo nang makapasok na rin sa loob. Gulat at nakangisi ito. Akala ata ng matanda ay may maaksyon na ginagawa ang apo nito. Apo, may pa-live show pala dito. Sorry, aalis na ako at ituloy niyo lang ang ginagawa niyo. Agad na tumayo si Lance. At sa labas ng room ay sinabi na nga ni Lola Mildred. She's here to work for us. Tugon naman ni Lance. Work for us? Wala po akong matandaan na naghahanap ako ng kasambahay. Hinire ko siya bilang maid dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Mabait naman siya at tinulungan niya pa nga akong tumawid sa kalsada kahit hindi niya ako kilala kanina. Siya si Azalea. Pagpapakilala sa kanya ni Mildred. Agad namang tumayo si Azalea, nagsuot ng damit sa kamagalang na nagbow sa lalaki. Namumula pa nitong sabi, Magandang hapon sa inyo, sir. Pasensya na po, hindi ako agad nakapagsalita. Nabigla po kasi ako eh. Sabi nga ni Azalea. Ngunit pinagtaasan lamang siya nito nang kilay saka siya inirapan at muling humarap sa lola nito. Paano tayo nakakasiguro na wala siyang balak na masamala? Kahit pa tinulungan ka niya, hindi sapat yun na dahilan para agad niyo siyang patuloyin dito at i-hire. Rinig niyang bulong nito kay Lola Mildred. Excuse me, pero wala talaga akong balak na gawing masama. Kung ano man ang iniisip mo, ang totoo niyan. Hindi naman talaga ito ang address na pupuntahan ko, kaya lang naligaw ako. Hindi ko rin inaasahan na mabait ang lola mo at tinanggap ako agad bilang kasambahay. Pagsabat nga ni Azalea dahil gusto na nga rin niyang ipaliwanag at depensahan ng sarili. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki na tinawag ni Mildred na Lance, saka ito naglakad paalis. Tinawag pa ng matanda ang pangalang ito ngunit hindi na ito lumingon pa at bumalik. Nahihiya namang umitis kay Azalea si Lola Mildred nang lumingon ito sa kanya. Pasensya ka na anak ha, hindi lang talaga niya inaasahan to. Normal lang naman po ang naging reaksyon niya Lola, kaya naiintindihan ko po. Nagpaalam na nga ang matanda na susundan ang apo para kausapin ngunit binilin sa kanya nito na bumabari agad para sabay-sabay na nga silang maghapunan. Hindi makapaniwala si Azalea sa kabaitan na ipinakita sa kanya ng bago niyang amo. Ngayon lang siya nakarinig ng isang sitwasyon kung saan hihintayin pa ng mga amo ang isang kasambahay para sabay na kumain sa hapagkainan. Ngunit kahit na hindi siya makapaniwala, ay masaya pa rin siya dahil maswerte siyang makatanggap ng ganitong pagkakataon. Sana nga lang ay hindi maging problema ang apo nitong si Lance, na yun pala ang pangalan.
Lancelot. Napanguso ang dalaga habang tinatabi ang kanyang maleta, saka humarap sa salamin at nag-ayos ng sarili. Habang nakatitig siya sa sariling refleksyon sa salamin, ay bumalik sa isipan niya ang nangyari kanina. Naalala niya ang pagpasok ni Lance sa kwarto at ang unang pagdantay ng mga mata nito sa kanya. Hindi maikakailang may itsura nga ang lalaki. Kung titigil lang ito sa pagsimangot at sa halip ng umiti, tiyak siyang pagkakaguluhan ito ng mga babae. Kaso, masungit. Marahas na umiling-iling siya nang ma-realize niya ang sariling iniisip. Focus sa Leia. Paalala nga nito sa sarili saka naglakad na nga palabas. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at pinakiramdaman ng paligid. Nasaan kaya ang maglola? At ano kaya ang nangyari sa usapan nilang dalawa? Ngunit sakto namang nakasalubong niya ang lalaki na paakyat ngayon at nagtama ang mga panangin nila. Pareho silang napatigil sa paghakbang at nanatiling tahimik. "Hi sir," ang tanging nasabi niya sa kaba. "Pupuntahan na sana kita sa kwarto para sabihing pinapababa ka na ni Lola, pero mukhang hindi na pala kailangan." Masungit na sabi ng lalaki, saka siya tinalikuran at naglakad na nga papuntang kusina. At dahil hindi naman alam ni Azalea ang daan papunta doon, ay nagmadali siyang bumaba at humabol sa lalaki. May mga pagkain na nga sa mahabang mesa nang makarating nga sila sa dining room. Agad na lumaki ang mga mata ng dalaga habang nakatitig sa masasarap na pagkain nakahain sa hapag. Sino pong nagluto ng mga pagkain to?" Namamanghang tanong ni Azalea. "Our chefs." Matipid na sagot ng binata, saka siya ipinaghila ng upuan para makaupo na siya. Kumalabog ang puso ng dalaga dahil hindi niya inaasahang gagawin yon ng lalaki. Gayong napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya at gentleman pa. Nakita ng matanda ang ginawa ng apo at agad na inatake silang dalawa ng mapang-asar na mga mata. "It's nothing, Lola," sambit ng lalaki habang iniiwasan ang mga mata ng lola nito. "Well, I'm happy that you calmed down, Azalea, iha. Welcome to our dear home. Oo at kasambahay ka, pero we will treat you like family." Tura ng matanda sa kanya. Dahil sa huling sinabi ni Mildred, ay sarkastikong tumawa si Lance, ngunit agad din na nagseryosong muli nang lingunin siya ng dalaga. "Maraming salamat po, Lola Mildred." Agad na tumigil sa pagnguya ang binata at lumingon sa kanya. "Lola?" Masungit na tanong nito. "I told her to call me that." Pagtatanggol sa kanya nito dahil hindi siya nakasagot sa hiya. Buti pinagtanggol siya ni Lola Mildred. Oo nga naman, at tila masyado na siyang mapagsamantala. Pakiramdam niya tuloy, inaabuso niya ang kabaitan ng matanda at kahit simpleng paggalang bilang amo dito ay hindi niya magawa. Tss! Pagpaparinig ng lalaki, saka siya pa simpleng inirapan. Napangusan na lamang si Azalea, saka tinutok ang atensyon sa masarap na ulam niya. Hindi niya maintindihan kung bakit mainit ang dugo sa kanya ng apo nito. Kahit na ipinaliwanag naman na ang dahilan kung bakit nandun siya, hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Ngayon iniisip niya tuloy na baka hindi rin siya magtagal doon dahil hindi naman siya komportable sa presensya ng lalaki. Manalangin muna tayo bago kumain. Turan nga ni Lola Mildred, saka sila sabay-sabay na pumikit at nagdasal. "Iha, wala ka naman bang ginagawa tuwing linggo?" Tanong ng matanda habang nagsimula na nga silang kumain. "Po, wala naman po. Kapag nagtatrabaho po, meron po akong ginagawa." Sagot niya. "Kung gusto mo, isasama kita sa church namin tuwing umaga ng linggo." Alok nito. Masaya namang tumawa ang dalaga habang ramdam niya ang mapagmatyag na mga mata ni Lance sa gilid niya. "Sige po, wala po kasing simbahan malapit sa amin sa lugar, kaya masaya po akong makakapagsimba na po ako ngayon, linggo-linggo." Hindi siya nito nilulubayan ng tingin hanggang sa matapos silang kumain, kaya naman sobrang awkward nga ang babae kay Lance. Nauna na ngang natapos si Lance kumain at nang matapos na nga rin ng maglola ay niligpit na nga niya ang pinagkainan nila.
Huhugasan ko lang po ang mga to. Tahimik siyang naglakad papuntang kusina, bitbit ang malaking tray kung saan nakapatong ang mga pinagkainan nila. Ang ganda naman ng kusina nila. Namamanghang bulong nga niya sa sarili ng makarating at nailapag sa lababo ang mga maduduming plato at kubyertos. Habang hinuhugasan niya ang maruruming mga pinagkainan, ay lumipad ang isip niya sa kanyang pinsan na nagbigay sa kanya ng address. Kailangan niyang balitaan ang ina niya at pinsan sa Cavite na maayos naman ang kalagayan niya kahit nagkaroon ng aberya. Napatalon na nga lamang ito sa gulat nang marinig ang malakas na kalabog ng pinto sa storage room na katabi lang din ng kusina. Nagdalawang isip si Azalea kung susundan niya ba ang tunog. Sa huli ay nagbanlaw siya ng kamay at dahan-dahang naglakad palabas ng kusina at pumunta sa tapat ng pinto ng storage room. Sino naman ang pupunta sa ganitong lugar ng ganitong oras? At bakit tila pa sikreto pa? Kung si Lance ang pumunta dito, hindi naman na nito kailangan magtago at magmadali dahil bahay naman nila ito. Hindi naman kaya si Lola Mildred ang nagbalibag ng pinto habang naglalakad ng mabilis? Sa isip-isip nga nito, pero nakaramdam ng kaba si Azalea. Mayroon kayang nanloloob? Bulong niya sa sarili, saka binawi ang kamay niyang kakatok na sana. Kung magnanakaw ngayon, kailangan niyang masiguro na hindi nito malalamang nahuli niya ito. Tinatagan ni Azalea ang loob niya sa kahuminga ng malalim bago matapang na binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang likod ni Lance at narinig niya ang mga sinabi nito sa telepono. I can't bring myself to tell my lola about my sickness, Calvin. I have cancer. Lumaki ang mga mata nilang dalawa nang makita ang isa't isa. Gulat na gulat ang lalaki pati na rin ang babae. At may bahid ng kaba ang ekspresyon nito nang malamang narinig ng dalaga ang lihim niya. May sakit po kayo? Wala sa sariling tanong ni Azalea. Napaatras siya nang dire-diretsyong maglakad papalapit nang papalapit sa kanya si Lance saka siya kinorner sa dingding. Don't you dare tell Lola about this. Seryosong pagbabanta nito. Hindi pa rin makapaniwala si Azalea sa kanyang nalaman na revelasyon. Lalo pat bumibilis ang tibok ng puso niya. Ngayong napakalapit nilang dalawa sa isa't isa. Ha? Pero kailangan niyang malaman Pinutol ni Lance ang kanyang sasabihin nang hawakan siya nito sa magkabilang niyang balikat at sobrang lapit na nga ng mukha nito sa kanya. Please, do not tell her about this. Don't meddle with my business. Bulong nga nito. Pero napapailing, nasabi pa nga ng babae. Naisip niya ang masayang ngiti ng matandang babae at kung paano ito mapupuno ng pighati. Sa oras na malaman nitong may nakamamatay na sakit, ang nag-iisa niyang pinakamamahal na kapamilya na siyang kasama na lang niya ngayon. Nanatiling nakatitig sa kanyang lalaki, saka maya-maya'y dahan-dahan siya nitong binitawan at nagsisi. I'm sorry, nasaktan ba kita? Nag-aalala ang tanong nito nang kumalma. I know, you are worried about her. Salamat dahil nakita kong totoong nag-aalala ka kay Lola. But, let me handle this my way. May sakit siya sa puso. Natatakot akong tuluyan na siyang bumitaw kapag nalaman niya ang tungkol sa sakit ko. Paliwanag nito at puno ng panlulumo ang boses. Nakaramdam si Azalea ng matinding awa para sa maglola. Nakagat niya ang kanyang labi para pigilan ng paghikbi. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lamang pakikiramay niya sa maglola kahit na ngayon niya lang naman nakilala ang mga to. Lalong-lalo na kay Lance, na ngayon ay pinipigilan ng sariling luha at dismayado sa sariling sakit. Sasabihin ko to sa kanya, pero hindi pa ngayon. So please, don't tell her about this. Bulong pa nga nito. Ramdam na ramdam nga ni Azalea ang init ng hininga ng lalaki at amoy na amoy nito ang pabango niya. Kaya naman tila naaakit siya, imbes na makapag-concentrate siya sa importanteng pinag-uusapan nila. Tumingin ito sa kanyang mga mata na tila nagmamakaawa nga kay Azalea. Dahan-dahan siyang tumango. Papayag ako sa isang kondisyon. Sabi nga ni Azalea.
Nanatili pa ring titig ang lalaki sa kanya habang hinihintay ang sasabihin niya. Maging mabait ka sa akin. Tumango ang lalaki saka naglakad palapit sa kanya. Okay, I'm sorry if I was rude to you. Protective lang talaga ako kay Lola. Lalo sa mga taong ngayon pa lang namin nakilala. Siya na lang ang natitira kong pamilya, kaya iniingatan ko siya. Sambit nga nito. Naiintindihan ko. Kung ako ang nasa posisyon mo, sigurado akong paghihinalaan rin kita. Pero nangangako ko sa iyo na hindi ako masamang tao at wala akong balak gawin na masama sa lola mo at sa iyo. Sabi nga ni Azalea. Nakaramdam si Azalea ng tila kuryente sa kanyang balat nang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Gulat siyang napangat ng tingin dito at natutop nang makita ang malambing na titig ng lalaking si Lance sa kanya na ibang-iba sa kung paano siya tignan nito kanina. I promise that I'll be friendlier. Ani nito sa kainalog ang magkahawak nilang mga kamay bilang shake hands. I'm Lancelot. Formal nitong pagpapakilala. Unti-unting lumitaw ang ngiti sa mukha ni Azalea. I'm Azalea. Hanggang sa makabalik siya sa kusina para ituloy ang hinuhugasan ng mga pinggan ay hindi mawala sa isip niya ang lalaki. Sa hindi malamang dahilan pakaramdam niya ay mabigat ang kanyang dibdib sa nalamang may nakamamatay itong sakit. Kung kailan nagkaayos na sila, saka pa niya malalaman na malaki ang posibilidad na mawala rin ito sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya tuwing maalala ang magagaan nitong titig sa kanya at ang matamis nitong ngiti. Tumikim siya para alisin sa isipan ng lalaki, ngunit bumalik sa isip niya ang kuryenteng naramdaman. Nang hawakan nito ang kamay niya at natagpuan niya na lamang ang sariling ngumingiti ng mag-isa. Kaagad tuloy na mahinang sinampal ni Azalea ang sarili. Ano ka ba, Azalea? Trabaho ang pinunta mo dito, okay? Hindi ka pwedeng magkagusto sa kanya. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan ay 5:00 pa lang ng umaga ay nakabangon na si Azalea para magluto ng almusal para sa maglola. Hinanda niya ang pagkakainan ng mga ito at nag-vacuum na rin ng sahig habang hinihintay silang magising at bumaba. Mabuti na lamang ay nagising rin sila agad bago pa lumamig ang niluluto niya. Magandang umaga, Iha. Masayang bati ni Lola Mildred nang nakababa ng hagdan habang inaalalayan ito ng apong si Lance na ang mga mata ay nakatuon agad sa kanya. Good morning. Bati nito sa kanya kaya naman agad na gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Magandang umaga sa inyo. Bati niya pabalik sa kaiginaya sila sa dining room kung saan nakahanda ang almusal. Nang makitang nakaupo na nga sila at handang kumain na ay naglakad na nga siya paalis para ituloy ang pagva-vacuum sa sahig, ngunit tumigil nang tawagin ni Mildred ang pangalan niya. May kailangan pa po ba kayo? San ka pupunta, Iha? Halina't kumain dito habang mainit pa ang ulam. Ahis lang po ako. Nahihiyang sabi nga ni Azalea. Pagtanggi ngunit, nagtama ang paningin nila ni Lance at tila kinakausap siya nito gamit ang mga mata nila na wag na nga siyang mahiya at sumabay na nga sa kanyang kumain. Kaya wala na nga siyang nagawa at nakiupo na nga rin. Dapat masanay ka nang sumabay sa aming kumain. Mas masarap kumain kapag maraming kasabay. Sambit ng matanda, saka iniabot kay Azalea ang platong puno ng ham. Nakakahiya naman po. Kasambahay lang naman po ko dito eh. Napatingin siya sa lalaki nang abutan siya nito ng isang basong tubig at sabay silang umiti sa isa't isa. Hindi yun nakaligtas sa paningin ng matanda. Kaya agad itong umisi. Naku, Iha, hindi ka lang basta kasambahay dito. Baka ikaw ang maging asawa ng apo ko at maging parte ng pamilya namin. Pang-aasar pa nga nito, kaya't nabalot ng pula ang pisngi ng dalawa. Hindi ba, apo? Maganda naman si Azalea. Mabait at matulungin pa. Siya siguro ang tipo ng babaeng gusto mong pakasalan, no? Diretsahang dagdag pa nga ni Lola Mildred. Inaasahan ng dalaga ang pagtanggi ni Lance. Kaya't nagulat siya nang makita ang ngiti sa labi nito at hindi nagsalita. Silence means yes, hindi ba? Masayang turan pa nga ng matanda.
Napaubo na lamang si Azalea saka namumulang nag-iwas ng tingin. Napuno nga ang kainan nila ng almusal ng pang-aasar sa kanilang dalawa ni Mildred. Sumapit ang tanghali at kasalukuyan siyang nagluluto ng pananghalian nila. Namangha pa nga si Azalea dahil may mga libro para sa recipe at ngayon niya lang masusubukang magluto gamit yon. Nagkunwari siyang chef sa isang cooking show at umakting na para bang nagpapaliwanag ng mga dapat ilagay na sahog habang hawak ang recipe book. Natigil lamang siya nang makarinig ng palakpak at agad na binalot ng kahihiyan dahil kanina pa pala siya pinapanood ni Lance. "Magaling ka palang mag-host, Chef Azalea," sabi pa nga nito. Pangaasar sa kanya saka naglakad palapit sa refrigerator at kumuha ng isang bote ng juice. "Kanina ka pa doon?" Nahihiyang tanong nga ng babae. Ngumiti sa kanya ang lalaki saka tumango. "So, nakita mo ang lahat?" Muling tumango si Lance kaya napapikit na nga lamang si Azalea sa sobrang kahihiyan. Narinig niya pa nga ang bahagyang pagtawa ng lalaki gamit ang kanyang husky voice. "Bakit ka nahihiya? Ang galing mo kaya?" Sabi naman ito. Nakagat na nga lamang ni Azalea ang labi saka hindi pinansin ang pangaasar sa kanya ng lalaki. Pinatay niya ang kalan at hinanda na nga ang kakainin nila. "Let me help you." Alok nito sa kainagaw sa kanya ang tray na bibit-bitin niya sana. "Pero trabaho ko yan, okay lang." Nakangusong bulong naman ni Azalea. Wala na siyang nagawa, kundi ang sumunod kay Lance at tinulungan na nga rin ito sa paghahanda sa mesa. "Wala kang trabaho?" Tanong niya dito habang sabay silang naglalakad pabalik ng kusina para kuhain ang natirang kanin at mga gagamitin nilang pinggan at kubyertos. "Don't worry, I have time to spend with you." Sagot nito kaya nakagat niya ang labi para pigilin ang pagtawa niya sa tuwa. "Hindi ba magagalit ang boss mo?" Tanong niya pa. Nilapag nito ang bit-bit na mga pinggan saka ngumiti sa kanya. "I'm the CEO." Sagot ng lalaki kaya agad na lumaki ang mga mata ni Azalea sa gulat. "Ha?" Napatawa ulit ang lalaki. Humismid pa nga ito na tila nagyayabang pero nagbibiro lang. "Hindi ako nagsisinungaling." "Galing, diba?" Sabi pa nga nito. Napanganga na lamang siya sa gulat. Ilang araw pa ang lumipas at nanatili ang makukulit nilang interaksyon ni Lance. At tuloy-tuloy rin sa pagbubugaw ang matanda sa apo nito. Nasanay na nga lang siya na inaasar silang dalawa. Nagsimula na rin itong araw-araw na bumisita sa kumpanya nito para i-manage ito. Aaminin niya. Nalulungkot siya dahil hindi na sila nagkikita madalas. Dahil busy na nga ito. Mayroon pa pala itong penthouse na malapit sa kumpanya kaya kapag masyadong gabi na o di kaya ay sobrang pagod na para sa mahabang biyahe, doon na nga lang umuuwi at nagpapahinga ang lalaki. Lalo lang siyang nag-aalala dahil naaalala niya ang problema nito. Bumingat muli ang dibdib ni Azalea nang maalalang masyado nang nalalapit ang loob niya sa lalaki. Pero may sakit ito at ayaw niya man, malaki ang posibilidad na mawala siya. Sa isip-isip tuloy ni Azalea, paano na lang siya kapag nangyari yun? Hindi niya gustong maiwan siya mag-isa sa oras na tuluyan ng mahulog ang loob niya para kay Lance. Masyado na ngang naging masaya si Azalea at nasanay na kasamang lalaki na nakalimutan na nga niya ang bagay na yon. Naputol ang malalim niyang iniisip nang makitang hindi na pala mga halaman ang nababasa niya at dingding na pala ito kaya agad niyang pinatay ang tubig. Malalim siyang bumuntong hininga. Kailan kaya siya uuwi? Bulong nga niya. Ngayon. Sagot ng lalaki kaya agad nagulat at napalingon sa likod at nabuhayan ng muling mamasdan ni Azalea si Lance na ngayon nakasuot ng tuxedo at tila galing sa isang party. Galing ka sa party? Tanong nga nito. Yup, birthday ng kaibigan ko. Sagot nito. Pinigilan ni Azalea ang excitement niya at baka mayakap niya pa ito sa tuwa dahil matapos ang 3 araw, sa wakas muli silang nagkita. I missed you. Masuyong sambit pa nga
ni Lance. Napanguso na nga lamang ang babae. Ang daya dahil siya ay pinipigilang ipakita sa lalaki ang pangungulila niya dito, ngunit isang salita lang nito ay heto na naman ang puso niya sa pagtibok ng mabilis. "Kakauwi mo lang?" tanong niya sa kainayos ang mahabang hose. At naglakad palapit kay Lance. Tumango ito, saka siya niyaya sa loob dahil mainit na rin sa labas. "Gusto mo ba ng juice? Kape?" Alok nga niya. "I'm fine. Thanks. Si Lola nga pala." Tugon ng lalaki. Umalis sila kasama yung mga kaibigan niya. "Huwag kang mag-alala. May dalang sasakyan kaya ligtas naman siguro siya." Sagot nga ng babae saka pinagpag ang sofa para makaupo na nga si Lance. "Maganda yon. Kahit papaano nakakapag-enjoy siya. How about you? Anong pinagkakabalan mo habang wala ako?" Nagkamot si Azalea ng ulo. "Mga gawaing bahay. At kung ano-ano pa na pwedeng gawin dito. Siya nga pala, ang sabi ng lola mo, bukas na daw kami magsisimulang magsimba every Sunday." Pagbanggit niya. "I'm sorry, I couldn't be there with you and Lola. May meeting kami bukas eh. Umuwi lang ako ngayon kasi ilang araw din akong nasa penthouse lang natutulog. Masyadong busy kasi sa kumpanya." Sa narinig ay lumungkot ang itsura ni Azalea kahit na hindi niya ito gustong ipakita kay Lance. Nadismaya siya dahil aalis rin pala ulit ito kinabukasan. "What's wrong?" Nag-aalalang tanong nga ng lalaki nang makita ang pagbagsak ng balikat ni Azalea. "Wala, nagugutom lang." Palusot niya sa kaumiwas ng tingin. Katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa hanggang sa mag-aya si Lance na kumain sila sa labas. "Ha? Baka pauwi na si Lola Mildred, wala siyang maabutan dito." "Don't worry. Tuwing 7:00 umuwi si Lola kapag inaaya siya ng mga kaibigan niya. Hindi naman tayo magtatagal at saka saglit lang ako dito kaya gusto kong sulitin ang free time ko. Kasama ka." Sambit nga nito. Narito na naman ang pagkalabog ng puso niya nang sa tuwa, ngunit nang pumasok sa isip niya ang kalagayan nito at ang itsura nito noong nasa storage room sila na panlulumo sa mukha nito ay nagdalawang isip siya. Hindi niya pwedeng hayaan ang sarili niya na mahalin ng lalaki dahil wala naman silang kasiguraduhan. Hindi nga alam ni Azalea kung pareho sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Pwede ring nag-a-assume lang siya. Paano kung may ibang babae pala itong mahal? Hindi nga niya alam kung may nobya ba ito. At gaya ng hiling niya na maging mabait ito sa kanya, baka ginagawa lang ni Lance ang pangako nito sa babae para nga manatiling sikreto ang kanyang sikreto. Naburang parang bula lahat ng mga inaalala ni Azalea nang hawakan ni Lance ang kanyang mga kamay at tuminging diretsyo sa kanyang mga mata. "Are you doubting me?" Masuyong tanong pa nga ni Lance, kaya kinabahan ng dalaga. Masyado bang halata sa itsura niya ang pag-aalinlangan? Sinalubong niya ang mga titig nito nang banggitin nito ang pangalan niya. "Azalea." "Yes, bakit? Are you hesitating? Because you know I won't live for too long?" Mahina ang tanong nito at may lungkot sa kanyang boses. Agad na kinabahan ng dalaga at tila nasaktan para dito. Umiling siya ng paulit-ulit. "Hindi!" Nanatiling nakatitig sa kanya si Lance na tila inaaral ang bawat anggulo ng kanyang muka. "Naiintindihan ko. Ayaw mong sumugal sa isang taong hindi sigurado kung aabot pa ba ng edad 50. "Ha? Hindi ganun. Hindi naman kita masisisi, Azalea. Kung wala lang akong sakit." Nakaramdam si Azalea ng pagkirot ng puso niya nang makita ang lungkot sa mga mata ni Lance. Gusto niyang pawiin ang nararamdaman nitong sakit. Emosyonal at pisikal, pero parang imposible yon. Ilang linggo pa lang silang magkakilala pero tila tadhana ang nagtakda na maging magkalapit agad sila sa isa't isa. Masyado silang maraming pagkakapareho kaya naiintindihan nila ang isa't isa. At kung kailan naman nahanap na ni Azalea ang lalaking sa tingin niya, ay gugustuhin niyang pakasalan kung maaari, hindi naman pwede. Nang biglang, "I like you, Azalea." Malambing, nasambit ng lalaki.
Diretsahang sagot naman ni Azalea. Gusto rin kita. Muling inabot ng lalaki ang kanyang mga kamay. Kung ganoon, habang malakas pa ako at hanggang kaya ko pang tumayo at maglakad, be my girlfriend, Azalea. Sisiguraduhin kong hanggat kaya ko pa, pasasayahin kita. Bulong nga ni Lance sa dalaga. Tumulo ang luha sa pisngi ng dalaga dahil nga sa halo-halong emosyon. Saya, pagmamahal, kaba, takot at kung ano-ano pa. Pero sagot nga nito, sige, gusto ko maging girlfriend mo. Nagulat nga siya nang higitin siya ng lalaki para sa isang matamis na halik na sakto namang pagpasok ni Lola Mildred at naabutan ng dalawa. Agad siyang naglakad palabas muli para bigyan ng dalawa ng privacy habang may ngiti sa labi ni Lola. Sa wakas, mapapanatag na ako. Nakahanap na siya ng babaeng magmamahal sa kanya at mamahalin niya. Bulong ni Lola sa sarili sa katumitig sa langit na dumidilim pa, na tila ba nagdarasal sa Panginoon at nagpapasalamat. Kinabukasan ay maaga ring umalis si Lance para umattend sa meeting nito habang maaga ring umalis si Azalea kasama si Lola Mildred para pumunta ng simbahan. Inalalayan ng driver ang matanda para makasakay ng sasakyan at pinagbuksan din nito si Azalea ng pinto. Salamat po. Pasasalamat ni Azalea nang nakasakay na nga sila. Habang nasa biyahe ay kinuwentuhan siya ni Mildred ng mga karanasan ni Lance nung bata pa ito. Aliw na aliw naman ang dalaga lalo pa sa tuwing ikukwento ng matanda ang mga kalokohan ni Lance nung bata pa siya. Hindi kasi yun pala kaibigan sa school noon. Ang mga kaibigan lang doon ay yung mga kababata na nakakasalamuha sa mga social gatherings. Kaya tignan mo, ilang taon na ay hindi pa kahit kailan nagkakaroon ng girlfriend. Pero iba na ngayon. Dugtong pa nga ni Lola Mildred saka kumindat kay Azalea. Napangiti na nga lamang ang dalaga dahil hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa na hindi pa nagkakaroon ng girlfriend si Lance bago maging sila. Sana kayo na ang para sa isa't isa, iha. Gustong gusto kita. Magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Napangiti si Azalea. Maraming salamat po. Dagdag pa nga ni Lola. Matanda na rin ako. Hindi na rin ako magtatagal pa kaya gusto ko sana bago ako mawala ay makita at masigurado kong magiging maayos siya kahit na hindi niya na ako kasama. Dagdag pa nga nito. Tila bumigat ang dibdib ni Azalea. Paano kung malaman na nito ang tungkol sa sakit ng apo niya? Hindi niya ata kakayaning makitang umiiyak at nasasaktan ng matanda. Napakabuti nito sa kanya at magaan rin ang pakiramdam niya para dito kaya malulungkot rin siya kapag nakita niyang malungkot to. Hanggang nga sa makarating sila, sa simbahan ay naroon pa rin ang pagkabahala sa isip ni Azalea. Ipinanalangin niyang maging mabuti ang Diyos sa maglola. Napakabait ng mga to. At hindi dapat sila nahihirapan dahil wala naman silang ginagawang masama. Ipinalalangin din niya ang nararamdaman niya para kay Lance. Sana ay hindi siya nagkamali na hayaan ng sariling tuluyang mahulog dito at tuluyang magmahal ng sobra. Hiniling niya na sana bigyan pa sila ng mas mahabang oras na magkasama. Lumipas pa ang mga araw at nagkaroon na ang lalaki ng maraming libreng oras. Palagi na ulit itong nasa bahay at magkasama sila. Palagi na rin silang lumalabas at nagde-date para sulitin ang mga araw na magkasama sila. Ngunit ang ipinagtataka lang ng dalaga ay kung bakit tila hindi naman unti-unting humihina si Lance. Hindi naman sa ayaw niya yon. Mabuti nga yun ngunit hindi niya maiwasang magtaka dahil ang sabi nito, stage 3 cancer na raw ang sakit niya. Hindi rin daw malinaw ang paliwanag sa kanya ng doktor nito, kaya kahit siya ay hindi na sigurado sa kalusugan niya. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ng doktor mo? Nagpa-second opinion ka pa? Nag-aalalang tanong ni Azalea ng isang araw na nag-date sila at ngayon ay nasa amusement park at nakasakay ng Ferris wheel. Pinapanood nila ang mga tao sa ibaba na tila mga maliliit na duwende dahil mataas na nagpwesto nila. Bakit mo naman naitanong? Takang tanong nga ng lalaki. Ang weird lang kasi. Hindi ba dapat ipinapaliwanag sa pasyente ng mabuti ang tungkol sa kalagayan mo?
Siguro dapat kausapin mo siya. Pakiramdam ko may mali eh. Diretsahang pag-amin naman ni Azalea. Naramdaman naman niya ang kamay ng lalaki na hinaplos ang kamay niya. Huwag kang masyadong magalala. Basta nandito pa ako. And I'll never leave you. Hanggat nandito ako papasayahin at mamahalin kita. Napangiti ang dalaga sa kasumandal at tumitig sa papalubog na araw. Ang ganda naman ng view. Bulong pa nga niya. Kaya dito tayo pumunta kasi maganda ang view kapag nasa Ferris wheel ka. Sagot ng lalaki sa katumitig din sa langit. Kailan mo pala balak sabihin kay Lola Mildred ang tungkol sa kalagayan mo? Maya-maya ay tanong ni Azalea. Natigilan ng lalaki sa kamapait na ngumiti. Sasabihin ko rin sa kanya, hindi pa kasi ako handa, Azalea. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sasabihin mo naman yun kapag handa ka na, di ba? Tumango nga si Lance. Matapos ang ilang araw nilang pagdedate sa labas at pagbibigay oras para sa isa't isa, ay kailangan na nga ni Lance muling bumalik sa trabaho. Huwag mong masyadong pwersahin ang sarili mo sa pagtatrabaho ha. Kapag sa tingin mo pagod ka na, magpahinga ka muna. Paalala ni Azalea nang nasa tapat sila ng gate at papasakay na nga si Lance ng sasakyan. I'll take care of myself, don't worry. Sabi pa nga nito. At hinigit nga ang bewang ng babae, saka hinalikan nito sa noo, pababa sa ilong at sa labi niya. Kahit na puno pa rin ng pag-aalala ang dalaga, wala naman siyang magawa. Hindi niya pwedeng sabihin sa lalaki na tumigil na sa pagpasok para palagi lang nagpapahinga. Dahil nga sa halik na binigay sa kanya ni Lance, sobrang ang tumalo ng puso niya. Binigyan nga rin niya ito ng matamis na halik. Tuluyang sumakay na nga si Lance at nagsimulang magmaneho. Pagbalik ni Azalea sa loob, naabutan niya si Lola Mildred na nagbabasa ng dyaryo sa sala. Gusto niyo po ba ng tsaa? Tanong niya nang pumasok sa loob. Oo, iha. Nakalis na ba si Lance? Bungad na tanong ng matanda. Opo. Pasensya ka na ha. Masyado siyang busy palagi at bihira na lang kayong magkita. Ayan tuloy kapag magkasama ay parang ayaw nang maghiwalay. Pagbibiro pa nga ni Lola. Nagtawanan ng dalawa, ngunit sabay silang nagulat nang may kumatok sa pinto at bungad ang sekretarya ni Lance na hinihingal. Oh Pablo, bakit anong nangyari at nasaan si Lance? Nagtatakang tanong ni Mildred. Si Sir Lance po kasi. Agad na dumaloy ang kaba at takot sa puso ni Azalea. Ano nangyari sa kanya? Nasa ospital po siya ngayon. Hinimatay siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang kotse sa poste. Sagot nito. Sabay na napasinghap sina Azalea at Mildred at agad na napayakap sa kanyang matanda. Diyos ko, puntahan natin siya sa ospital. Nag-aalala nitong sabi. Ihatid ko na po kayo, alok ni Pablo. Agad na inalalayan ni Azalea ang matandang babae, palabas at pagsakay sa sasakyan. Mabilisan niyang nilakang pinto at gate saka siya sumakay na rin. Habang nasa biyahe nga, ay abot tahip ang kanyang kaba habang magkahawak ang kamay nilang dalawa. Ni Lola Mildred, nanginginig ang kamay ng matanda at pinagpapawisan. Lola, ayos lang po ba kayo? Kinakabahan ako, iha. Baka kung mapaano ang apo ko. Magtiwala po tayo sa Diyos. Alam kong hindi niya pababayaan si Lance, Lola. Nagmamadaling naglakad ang tatlo papasok sa ospital. Nang maipark na nga ang sasakyang gamit nila, agad silang lumapit at nagtanong sa isang nurse na agad din naman silang dinala sa isang kwarto. Nandito po ang pasyente. Kaano-ano po ba kayo? Magalang na tanong ng nurse bago binuksan ang pinto. He's my grandson. Sagot naman ni Lola Mildred. Tumango ang nurse saka tinawag ang doktor sa loob. Hindi naman siya nagtamo ng seryosong damage, pero may mga sugat siyang nakuha mula sa nabasag na salamin. Yun lang ang ginamot namin. Paliwanag nga nito. Agad na kinabahan ng dalaga. Ito na ba ang panahon para malaman ni Lola Mildred ang tungkol sa tunay na kalusugan ni Lance? Tiyak siyang babanggitin yun ng doktor. Ngunit nagtaka siya nang hindi na ito dinugtungan ang sasabihin. Hindi kaya kinausap na siya ni Lance na huwag magbanggit ng tungkol sa sakit niya sa harap ni Lola Mildred? Kaya nang magpaalam na ang doktor para puntahan ang iba pa nitong pasyente, ay hinayaan na ngang pumasok sila sa loob para bisitahin si Lance. Napuno si Azalea ng labis na pagtataka.
Samantala mahimbing pa rin ang tulog ni Lance at halatang nagpapahinga. Umiiyak si Lola Mildred sa gilid nito at nakahawak sa kamay niya. Apo, kumising ka na para hindi na kami mag-alala. Sabi ko naman kasi sa'yo, schedule mo na lang ang meeting mo na yan. Napahamak at tuloy. Umiiyak na sabi ng matanda. At dahil hindi mapanatag ang dalaga at gusto niya, nang kasagutan ay nagpaalam siyang lalabas na nga muna para hanapin ang doktor at makausap niya ng diretsahan. Sakto namang katatapos lang nitong i-check up ang isang pasyente, kaya agad siyang lumapit. Good afternoon, Doc. Mayroon pa po ba kayong pupuntahan na pasyente? Magalang niyang tanong. Oh, ikaw yung kasama ni Miss Avanes. Anong kailangan mo, iha? Nagdadalawang isip si Azalea. Hindi kaya. Masyado siyang nangingialam, pero kailangan niyang malaman ng katotohanan. Matagal na rin kasi siyang nagdududa sa sakit ni Lance. Kaya naman tanong na nga nito, pwede ko ho ba kayong makausap tungkol sa kalagayan ni Lance? Kaano-ano mo ba siya, iha? Ako po ang girlfriend niya. Tumangutang ang doktor saka siya iginaya sa rooftop ng ospital. Kayo po ba ang doktor na palaging nag-check sa kanya? Tanong nga ni Azalea nang makaakyat na nga sa rooftop. Hindi ako, iha. Kahapon lang ay tumakas na ang doktor na yon. Sagot nito na labis na ikinagulat ni Azalea. Po? Bakit naman po siya tatakas? Ikaw pa lang ang unang makakaalam nito. Hindi totoong nakamamatay ang sakit ng boyfriend mo. Diretsong sagot ng doktor. Pakiramdam ni Azalea ay natigilan siya sa paghinga sa gulat. Hindi niya agad maproseso sa utak niya ang sinabi ng doktor. Pero ang sabi po ni Lance ay yun daw ang sinabi sa kanya ng doktor. Manlilin lang ang doktor na yon. Niloko lang naman niya si Lancelot para ipaniwalang may malubha itong sakit at magbayad ng malaki para sa consultation, sa mga pekeng gamot na halos candy lang at sa malaking halaga ng therapy na inuunang maningil dahil alam nitong hindi naman kailangan ni Lance ang therapy na ganoon. Paliwanag nga ng doktor kahit na nabigla. Sa mga nalaman ay umahon ng galit ni Azalea sa mapanlinlang na doktor. Hindi lang ito nagsinungaling kay Lance at ninakawan ng pera. Nagdulot din ito ng pagkabahala para sa lalaki. Para sa kanya, mabuti na nga lamang at hindi nalaman ni Lola. Dahil sa mga walang katotohanang mga sinasabi nito, palaging magulo ang isip ni Lance at palaging nag-aalala at natatakot. Pinaniwala nitong konti na lang ang panahon na nalalabi para kay Lance at ikinalungkot yun ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga ganitong klase ng tao. Handang umagrabyado ng iba, makuha lang ang gusto. Maraming mabubuting paraan para kumita ng pera ngunit pinipili nilang gawin ng mali at masama para kumita kagad ng malaki. Don't worry too much. Pinaghahanap na siya ng mga pulis. At sasabihin ko ito kay Lance sa oras na gumising siya. Pero, bakit po kaya siya nahimatay sa biyahe? Tanong naman ng babae. Stress. Masyado siyang stress sa sitwasyon niya. Nasabayan pa ng pagod physically. Sagot ng doktor. Dahil doon ay mas lalo lamang napuno ng galit ang puso ni Azalea para sa peking doktor. Ito pa pala ang dahilan kung bakit napahamak si Lance. Kung hindi nito, nilinlang ang lalaki ay walang dahilan para palaging mabahala ang isipan nito. That's all that you need to know, Miss Azalea. Ako nang magpapaliwanag nito kay Lance para mas maintindihan niya. At wag niyo po muna sanang sabihin. Bumalik na tayo sa loob dahil kaunting oras na lang ang natitira sa visiting hours. Salamat po dahil ipinaliwanag niyo sa akin, Dok. Tumango lamang ang doktor, saka sila sabay na naglakad pababa. Ngayon ay alam na niyang tama lang na wag nang sabihin pa kay Lola Mildred ang tungkol sa cancer ni Lance dahil una sa lahat, hindi naman pala totoo ito. Lumipas ang 2 araw at sa wakas ay nagising na nga si Lance. Nakabawi na ito ng lakas at hinihintay na lang ang pag-discharge sa kanya. Alam ni Azalea na alam na nito ang katotohanan dahil matamis itong ngumiti sa kanya na tila ba sinasabing masayang masaya ito dahil marami pala silang panahon para sa isa't isa. Don't make me worry again, Lance.
Hindi ka na muna pwedeng bumalik sa kumpanya. I'll have Pablo manage it for you for the meantime. Galit na sabi ni Lola Mildred. Opo, Lola. I'm sorry I made you guys worried. Sabi pa nga ng lalaki. It's fine. Ang mahalaga ay maayos ng kalagayan mo. Masayang tugon naman ng dalaga. Kailangan kong pumunta sa bahay ng amiga ko. Kaya may iwan ko na muna kayong dalawa rito. Maya-maya'y sabi ni Lola Mildred. Agad naman itong inalalayan ni Pablo na maglakad. Mag-iingat po kayo, Lola. Sambit nilang dalawa ni Lance. Pinanood nila ang paglabas ng dalawa sa pinto. Nang masiguro na wala na sila, ay agad na lumingon ang dalaga kay Lance at dinamba ito ng yakap. Tumawa ang lalaki sa kasinuklian ng yakap. Ang saya ko. Ang saya-saya ko dahil hindi pala totoo ang tungkol sa sakit mo. Naluluhang bulong ni Azalea. Hinaplos ni Lance ang kanyang likod para pagaanin ang loob niya. I'm happy too. Hindi ko naman pala kailangang umalis ng maaga sa mundo. We can have all the time in the world to be with each other. Humiwalay si Azalea sa yakap at hinalikan ang lalaki bago ngumiti dito. May dala akong prutas. Gusto mo bang ipaghiwa kita ng mansanas? Nakangiting tumango si Lance. Saka pinanood si Azalea na maghiwa ng mansanas. Dala ang plato at tinidor ay bumalik siya sa upuan sa gilid ng kama ni Lance at sinubuan ito ng isang piraso ng hiniwa niyang prutas. Magpalakas ka. Opo, ma'am. Kinuwentuhan ng dalaga si Lance buong araw para naman malibang ito. Kinabukasan rin ay na-discharge na nga ito sa ospital. Niresetahan ito ng mga gamot, pangpatanggal stress, at nagbigay ang doktor ng mga advice bago sila nito pinaalis. Do you want to eat outside, Azalea? Matagal tayong hindi nakapag-date. Hindi pwede. Magpahinga ka muna sa bahay para hindi ka mabinat. Nakangusong sagot ng dalaga. Puro pahinga na nga ang ginagawa ko simula nang ma-admit ako sa ospital. I'm feeling okay now. Pangungulit naman ng lalaki. Please, I miss spending time with you. Hirit pa nga nito kaya hindi na nga nakatanggi pa si Azalea dahil na-miss niya rin naman ito. Bumiyahe sila papuntang isang pasyalan malapit sa bundok. Sikat ito dahil sa magagandang mga puno at maaliwalas na paligid. Ang ganda naman dito. Bulong ni Azalea nang makababa ng sasakyan at napagmasdan ang paligid. Naramdaman niya ang paglapit sa kanya ni Lance at hinawakan ang kanyang kamay. Dito ako dinala noon ni Papa nung nabubuhay pa siya. I was 9 when we went here and he told me this is the place he and my mom always go to. Espesyal ang lugar na to para sa akin kaya naisip kong dalhin ka dito. Kwento nga ni Lance. Nanatiling nakatitig sa Azalea kay Lance habang nagkukwento ito. Hindi niya maiwasang isipin na kawawa naman pala ito. Maagang iniwan ng mga magulang at maagang nabigyan ng responsibilidad na i-manage ang isang napakalaking kumpanya. Hinigpitan ni Azalea ang hawak dito sa kangumiti. Masaya akong ipinakilala mo sa akin ang lugar na to. Sana masaya ang mga magulang mo sa langit dahil nahanap mo na rin ang kasiyahan sa buhay mo. Napangiti nga sila sa isa't isa at tinignan ng isa't isa ng puno ng pagmamahal. Now let's eat. Alam kong gutom ka na. Magkahawak ang kanilang mga kamay na naglakad palapit sa isang magandang kainan na nag-iisang nakatayo sa pasyalan na yon. Nagtitinda ito ng mga pagkaing pang Pilipino kaya't naisipan nilang umorder ng goto dahil medyo malamig rin sa lugar dahil nga bundok yon. Bakit nga pala? Nag-iisa lang ang kainan dito. Medyo madami-dami din naman ang pumupunta rito ah. Tanong niya habang nililibot ang paningin sa mga couples na katulad nila na nagde-date din dito. This place and that restaurant was owned by the same person, that's why. Sagot ni Lance kaya napatangu-tango na nga lamang ang dalaga. Umupo sila sa mesang may 2 upuan na nakapwesto sa gilid na bahagi. May malaking harang sa paligid para maiwasan ang aksidente. Humigop si Azalea ng goto at napangiti siya ng masarap. Masarap, di ba? Gusto ko ng pagkain nila dito. Komento ni Lance. Oo, saktong-sakto nga ang asim at lasa ng goto eh. Masarap din lalo kapag sinamahan ng itlog.
Habang kumakain sila, biglang tumugtog ang kantang God Gave Me You sa malaking speaker na nakakabit sa labas ng restaurant at bumagay yon sa mood ng paligid lalo pat mga nag-iibigan din ang mga tao dito. Sinasabayan ni Azalea ang kanta habang nakatitig sa kanya sa Lance. God gave me you to show me what's real. There's more to life with just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. Kanta nga ni Azalea, ngunit napatigil siya nang mapansin ang mga mata ng lalaki. Pasensya na, bakit? Napapangitan ka sa boses ko, no? Alam ko naman, hindi maganda. Nahihiyang sabi nga ni Azalea. Nope, nakaka-relate lang ako sa lyrics. God gave me you. Natigilan ang dalaga sa kaunti-unting namula nang maintindihan ang ibig sabihin ni Lance. God really gave me you, Azalea. Dumating ka sa buhay ko at ipinakilala mo sa akin ang pag-ibig. Akala ko noon, hinding-hindi ko mahahanap ang babaeng para sa akin dahil sa masungit kong ugali pero dumating ka. Tumibok ng mabilis ang puso ng dalaga habang nakikinig sa sinasabi ni Lance. Sabi pa nga nito, I love you, Azalea. Thank you for coming into my life. Thank you for introducing me to love. And thank you for loving me back. Dagdag nito, namalayan na lang niyang sariling umiiyak na pala habang dinadamdam ang bawat katagang sinasabi ng lalaki. Mas mahal kita. Mahal na mahal kita, Lance. Ikaw nga ang dapat kong pasalamatan eh. Akala ko rin noon, hindi na darating pa sa akin ang pag-ibig dahil malapit na ring mawala ang kalendaryong edad ko. Pero dahil sa pagkakamali ko, nakilala ko kayo ni Lola Mildred at ngayon lang ako natuwa sa sarili kong pagkakamali. Sabay silang natawa at maya-maya ay nagulat nang nag-iba ang tugtog at nagsitayuan ng mga tao at pumunta sa gitna para magsayaw. Tumayo si Lance at naglahad ng kamay kay Azalea. Can I have this dance with you? Nakangiting tumango si Azalea saka tinanggap ang nakalahad na kamay ni Lance. Sa gitna ng mga katulad nilang magkakasintahan ay sumabay sila sa mabagal at sweet na melody. Nakahawak si Lance sa kanyang bewang habang nakapatong naman ang dalawa niyang kamay sa balikat nito. Hindi ako magaling sa ganito eh, nakangusong sambit ng dalaga. I'll guide you then. Nakangiting sabi naman ni Lance. Unti-unting lumubog ang araw at nagkulay kahelang kalangitan. Nagsisimula na ring lumiwanag ang mga light post sa paligid. Wow! Bulong nga niya dahil sa kagandahan ng paligid. It's beautiful, isn't it? Bulong ni Lance. Nakangiting tumango si Azalea. Beautiful like you. Dagdag pa nga ni Lance. Sus, ng bola pa! Nang aasar na sagot naman ni Azalea. Nagulat siya nang nakawan siya nito ng isang mabalis na halik. Magnanakaw ka, nakangiti namang bulong ni Azalea. Sumabay sila sa musika habang ninanamnam ang bawat segundong magkasama sila. Ang mabigat na pakiramdam nilang dalawa sa dibdib ay tila bulang naglaho nang malamang marami pa silang panahon na pwedeng ibigay para sa isa't isa. Gusto niyo po bang magpa-picture? Sabay silang tumigil nang may lumapit sa kanilang photographer. Nagkatinginan silang dalawa. Libre lang po to. Dagdag pa nga nito. Ngumiti sila sa isa't isa sa katumango sa lalaking photographer. Naglakad sila palapit sa terrace na ang background ay ang nagtataas ang mga bundok. Inakbayan siya ni Lance sa kangumiti sa kanya. Ready? 1, 2, 3. Pag-signal ng photographer, saka umilaw ang flash. At kasabay ng pagpikit ni Azalea sa pagkasilaw ay siyang pagluhod pala ni Lance sa harap niya. Napasinghap ang mga nakanood at nagtilian. Pagdilat ni Azalea, agad niyang nakita ang mapagmahal na mga mata ng pinakamamahal niyang lalaki. Agad siyang napaluha habang nakatitig kay Lance. Maya-maya ay naglabas ito ng maliit na kahon at may laman yung magandang singsing. Tumulo na nga ang luha sa kanyang pisngi habang napakasaya
ng kanyang puso. Sabi pa nga ng lalaki, habang nakaluhod, Azalea, before I met you, akala ko yung pag-ibig na hindi dumating sa akin ay wala na talaga. Pero nung makilala kita, tumibok ang puso ko, bagay na kailanman ay hindi ko pa naramdaman. Ikaw lang ang nakapagpatibok ng puso ko. I love you and I want to keep loving you until the day I die. Will you be with me forever? Tumango ang dalaga. Sa katuluyan na ngang humagulgol. Yes, mahal din kita. Mahal na mahal din kita at mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Gaya mo ay dumating din sa akin ang pag-ibig na nang makilala kita. Agad na tumayo si Lance at isinuot sa kanyang singsing. Nagpalakpakan ng mga tao habang ang iba ay nakangiting napatingin sa isa't isa. Ang photographer naman ay kanina pa kumukuha sa kanila ng litrato. Nagulat pa nga sa Azalea nang umilaw ang kalangitan dahil sa mga fireworks. Pinaghandaan mo ba to? Tanong nga ng babae. Yes, nang malaman kong wala naman akong sakit. Immediately, I called the manager of this place and I asked them to arrange this place so I can give you a memorable wedding proposal. Tugon ni Lance. Dahil nga sa nangyari, na-realize ko na talagang maikli lang ang buhay, kaya hindi na natin dapat sayangin pa. Thank you, Lance. I will always love you. I will love you too forever and ever. Sabi nga nito at naghalikan na nga ang dalawa. Pagkatapos nga ng nangyaring yun na parang nag-slow motion ang lahat at parang sila lang ang tao sa mundo, nakita na rin nila na nagsilabasan ang mga mahahalagang tao sa kanilang buhay. Nandoon din pala ang pamilya ng babae at syempre si Lola Mildred at ang mga kaibigan nila. Nagpalakpakan nga ang mga ito at kinansyawan pa nga ang dalawa kung kailan nga ba ang kasal dahil excited na nga raw si Lola Mildred na magkaapo. Nagtawanan na nga lamang sila. Hindi na nga nila pinatagal pa dahil sobrang kulit ng napaka-cute at mapagmahal na matanda. Gustong-gusto na raw niya ng apo. Kailangan na raw makapag-honeymoon sa lalong madaling panahon nila Lance at Azalea. Kaya naman after 3 months of preparation, ikinasal na nga ang dalawa sa beach din kung saan nag-propose ang lalaki. Intimate wedding, pero nandun ang lahat ng mga mahal nila sa buhay, lahat ng mga mahahalaga sa kanila. Siyempre, naging hands-on din si Lola Mildred sa preparation. Tuwang-tuwa naman si Azalea dahil sa pinapakita ng matanda. Sobrang concerned kasi nito, mas lalo pa nga silang nakapag-bonding sa lahat ng preparations na kailangan nilang gawin. Every time na pumupunta sila sa suppliers, every time na nakikipag-usap sila at nakikipagtawaran sa mga presyo. Sa wakas, naisagawa na nga rin ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. And now, I officially announce you husband and wife. Sabi na nga ng pare. Natapos nga ang seremonya sa isang napakatamis na halik ng dalawang pusong wagas na nagmamahalan. After 1 year na pagta-travel at pagha-honeymoon nila Lance at Azalea, sa wakas, nakabuo na nga rin sila. Siguro, napakalakas talaga ni Lola Mildred kay Lord. Panay daw kasi ang dasal nito na sana mabigyan na nga siya ng apo. At heto na nga binigay sa kanila. Masayang-masaya nga sila nang sa wakas lumabas na nga rin ang isang napaka-cute na baby girl. Wala na nga silang mahihiling pa. Kontento na nga sila sa buhay. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lance at Azalea. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Blanco, Melesio Baluran, Presbyteros Rose, Maria Girly Gakutan, RDC, Lydia Bacus, Ostonalito, Jerry Ramos, Helen Murillo, Maret Baang, Mary Jean, RDC Eddie Pineda, Pilar Colinares, Lydia Bacus, Juliet Caday, Aida Vibar,
Michelle Cartano, De Jessica Rose, Rita, Fe Alvarado, Lina Ferreras, Corazon, Leonora, Alice Fernando, Ligaya Carillo, Fe Cruz, Merlin Bilbar, Vance World TV, Helen Monteserin, Joel D, Judith, Merlin Baroza, Renaline Bundal, Cristal Hilario, Chris Delma TV, Teresita de los Santos, Elenos, Susan Aliobrera, Ellen Fortuno, Cherry, Celia Cel, Liz Berito, Flor Teves, Priscilla Brit, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.